Hello guys, welcome. This is Bible Study Podcast number 2 about Proverbs. So, basahin natin yung Proverbs muna sa English. The purpose of Proverbs. Chapter 1, verses 1 to 6. These are the Proverbs of Solomon, David's son, King of Israel. Their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair. These proverbs will give insight to the simple, knowledge and discernment to the young. Let the wise listen to these proverbs and become even wiser. Let those with understanding receive guidance. By exploring the meaning in these proverbs and parables, the words of the wise and their riddles. So, pag tinignan naman natin sa Tagalog, mga kasabihan ni Solomon, anak ni David at hari ng Israel. Nakakatulong ang mga ito para maging marunong ang mga tao at matuto sila at maintindihan ang mga salitang puno ng aral. Tinuturo ng mga ito kung paano maging matalino sa buhay, honest, makatarungan at patas. Dahil sa mga ito, tatalas ang isip ng mga walang alam at matututong mag-decide ng tama ang mga kabataan. Hayaan mong makinig ang mga marunong para dumami pa ang alam nila at ang mga matalino maging mahusay pa, para maintindihan nila ang malalalim na meaning ng mga kasabihan at palaisipang sinasabi ng matalino. So, pag tinignan natin itong Proverbs, ayon sa Google, ang meaning ng Proverbs sa Tagalog ay dunong. Dunong, nabasa ko doon, is technical skill. So, may kinalaman ito kung paano mamuhay. Learning, know-how, higit sa lahat, education. So, pagka binalikan natin yung buhay ni Solomon sa Proverbs, sa ng hari, makikita natin na si Solomon ang nag-a-appear na pinakamatalino sa lahat ng hari. Dami niyang alam, simula sa botany, architecture, lalo na sa mga Proverbs, ganyan rin naman sa Diyos. Napakarami niyang alam. Hindi lang yun, marami siyang alam na Proverbs din talaga, yung mga natutunan niya sa buhay sa haba ng panahon niya sa pagiging hari, pagtatayo niya ng kaharian at mga naranasan niya sa buhay. Talagang sobrang dami niya natutunan. Makikita na natin doon na maraming pinagdaanan si Solomon. Bakit nga ba kailangan natin matuto ng Proverbs? Sabi doon, makatutulong ang mga ito para maging marunong ang mga tao at matuto sila at maintindihan ang mga salitang puno ng aral. Naalala ko ng 90s kapag bubukas ka ng radyo. Kasi yung mga magulang ko mahilig makinig ng radyo. Ako lang pala yung nagtsatsaga makinig ng radyo. So, after nila makinig ng radyo, papatugtog sila. Lagi ko narinig yung mga kasabihan doon sa radyo. Isa sa mga kasabihan na alala ko nun is kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag mabuti kang bata, mamaling ka na magulang. So, makita natin na yung mga Proverbs, sila yung mga salita na kung saan natutunan ng mga matatanda. Ibig sabihin, mula sa mga magulang natin, sa matatanda pa, pasa-pasa yun simula sa sinaunang panahon. Yun yung mga bagay kung saan nagtuturo kung paano tayo mamumuhay na maayos, matutong makisama, matutong makikapwa tao. So, yan, makita natin yung meaning ng wisdom, dunong. Ibig sabihin, paano ba gawin ang mga bagay na to? Paano ba ito? Paano ba natin malalaman ang mga bagay na ito? Paano ba i-apply ito? Paano ba ang tamang paglilinis? Paano ba ang tamang pakikitungo sa tao? Paano ba ang tamang pagsasalita? Paano ba ang tamang pakikisama? Paano ba makipag-usap na maayos?
paano ba sumama sa mga tao habang kumakain. Lahat yun, merong mga tinuturo. Naalala ko nga dati, pagkakakain ka, hindi pwedeng tumutunog yung kutsara mo sa plato. Part ng ng ethical life before, lalo na ng mga Pilipino. Makikita natin yung mga sinuunang Pilipino, yung mga Pilipino pagdating nung panahon ng Kastila, after ng panahon ng Kastila, Spanish period. So natuto silang gumamit ng kutsara at tinidor, natuto silang magdamit kung paano yung damitan ng mga kanluranin, mga western, katulad ng mga pananamit ng Spanish. But even before, nagsusuot na yung mga Pilipino ng mga maayos na damit talaga. At you know what? Magaling sa homeschooling ang mga Pilipino. Homeschooling is yung pagtuturo ng nanay sa anak kung paano mamuhay, kung paano mag-aral, paano matuto sa buhay, paano ang pag-handle sa bahay, paano ang pagsasaka, paano ang pagtatanim. So makita natin sa sa buhay ng mga tao before, marami silang alam kahit hindi sila nag-google, nag-YouTube, nagpe-Facebook, hindi sila nanonood ng TikTok. Ngayon kasi madali na malaman yung mga bagay-bagay kasi dahil sa technology. Pero even before, verbal lang ang mga turuan. Walang walang lista-lista yan. So, balikan natin sa Bible. Sabi doon, sa verse 3, their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair. So, makikita natin sa balikan muna natin verse 2. The purpose is to teach people wisdom and discipline and to help them understand the insights of the wise. So, yung word na insight, naalala ko sa isang professor ko. Hinighlight nyo to dahil sa nag-aaral ka na ng salita ng Panginoon. Dapat may makita kang insight. Kasi bawat isa naman sa atin may mga kanya-kanyang dinig si Lord. So, pag titignan natin, hindi pare-pares din yung pagtuturo ng Lord sa atin. Kung anong level ba yung tinuturo niya, anong anggulo ng tinuturo niya sa buhay natin. So, bawat isa sa atin may insight. So, may kita natin dito, pag-usapan na natin wisdom, pag-usapan naman natin yung discipline. So, yung pagiging disiplinado, mahalaga yun. Sa college, bakit maraming subjects? Yun yung tinatawag na discipline. Halimbawa ng physics, ng science, ng math, ng English, lalo na yung pagdating sa philosophy. So, mapapansin nyo may mga iba't ibang subjects. Kaya ang tawag nga sa philosophy, sa panahon nila Aristotle, nila Plato, school of thoughts. Kasi, once you learn those disciplines talaga, it's part of how you think, how you apply things, how you decide first. So, hindi lang yung discipline to sa katulad ng physical, pero discipline to sa isip. Dapat disiplinado tayo mag-isip sa mga bagay-bagay. Hindi lang yung bigla tayo magdidesisyon, pala-desisyon sa mga bagay-bagay. May mga darating na mga challenges, bigla na lang tayo magdidesisyon na ganito, gano'n. Hindi man lang natin pinag-aaralan. So, wala tayong meaning wala tayong tinitimbang sa mga bagay-bagay before natin sila pagdesisyonan. So, yun yung discipline na sinasabi dito. So, sa verse 3, papansin natin, their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives. So, magkasama ng discipline sa successful lives. Before kasi, ang pagiging successful is having many money, many things, many colors of yung mga awards sa school, yung mga certificates na matatanggap mo, yung mga plaque. So, dito sa Proverbs, hindi yun yung binabanggit na successful lives. Binabanggit ito na successful lives kasi yung nagawa mo, yung kalooban ng Panginoon. Diba, created nga tayo ni Lord, you are masterpiece God, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10. So, kung masterpiece tayo ni God, created ka ni God, ibig sabihin,
ang bagay na gagawin mo sa buhay na to is kung kung ano ba yung bagay na pagkakagawa sa'yo ng Lord. Kasi ginawa tayo ng Lord para sa kanyang kaluwalhatian. So, mapapansin natin na ginawa niya tayo para sa kanya. May, nakalisign tayo sa isang bagay na kung saan doon tayo papunta. Doon nakashape yung talent natin, yung abilities natin, yung mga opportunities natin, and the same time, yung heart natin. So, makita natin doon, gusto ni Lord maging successful ka. To do what is right. Sabihin, gawin ko ano yung tama. Sa panahon ngayon, lumalabas sa mga reels, sa shorts, sa YouTube, sa Facebook. Ang lakas na ng mag-trip ng mga tao ngayon. Parang lahat tama na. Pag may merong na-aksidente, pinagtatawanan, di tumahimik. Pag may nagkamali, may magsasabi, nagkamali, may bumagsak sa ganitong kasalanan o ganitong problema, sasabihin, deserve. Mali yun. Karamihan ng mga bagay sa buhay, lalo na pag may kinalaman sa pamumuhay ng tao, moral, ang mga ginagawa ng tao ngayon ay hindi na tama. Maraming bagay na tama na dapat una natin na natutunan talaga sa loob ng bahay sa Biblia. Nawalan kasi ng homeschooling yung mga nanay ngayon. Ay nanay noon, simula panahon ng Spanish period, papunta sa panahon ngayon. Kaya mapapansin nyo, yung education natin, yung dunong, yung pagkaalam natin sa buhay, nakadepende na sa online ministry.